tatalakay natin yung likha ni Luwalhati Bautista. Yung bata-bata, paano ka ginawa? At ngayon, ano nga ba ang bidang nobela natin, Ate Kim? Ngayon, ang bidang nobela natin ay likha ni Ginoong Ricky Lee na pinamagatang Para kay Bir! Ako si Bessie. Hindi ako perpekto. Simpleng tao lang na may pangarap na maranasan ng pagmamahal na parang sa mga kwento. Mahal ko ang pag-arte. Ang pagsasabuhay ng mga kwento sa mga kwentong nais ko. Pero alam ko, hindi lahat ng tao ay binibigyan ng fairy tale ending gaya ng sa amin ni Lucas. At hindi ko inakala na ang pinakamalaking kwento niya, ang librong isinulat niya, ay para sa akin. Na pinamagatang para kay B. Ngayon, ang bidang manunulat natin ay si Ricky Lee. Nung nakaraang vlog natin, pinasok natin yung buhay ni Luwalhati Bautista. Pero ngayon, ipapasukin natin ang buhay ni Ricky Lee. Pero sino nga ba si Ricky Lee, Ate Kim? May idea ka ba? Siguro, di ko kasi masyadong kilala si Ricky Lee. Nakilala ko lang siya nung nabasa natin. Nabasa, tapos nakapag-research tayo, no? Si Ricky Lee pala, Ate Kim, nung nalaman ko, meron siyang nilimbag na akda na 150 na sa pelikula na nakagawa rin siya ng script mula pa noong 1973. At alam mo ba, nagtamuhan siya ng 50 na tropeyo. Dahil sa ibang samahang pampelikula. Kabilang na rin dito yung Gawat, Urian. At mula rito, marami na rin na ipalabas sa iba't ibang bansa. Mula sa Cannes, sa Berlin, sa Toronto, kabilang na dito yung Moral, yung Brutal, at Maynila, at marami pang iba. At alam mo ba, itong parang kay B, na-publish to noong November 2008. At ito rin ang unang nobela na inainithala ni Ginoong Ricky Lee. So ngayon guys, nagkaroon na tayo ng background kay Ricky Lee. Ngayon, papasukin naman natin itong nobela niya. Titignan nga ba natin kung maganda, nakakabighani, or pasok sa ating panlasa. Ano nga ba yung term doon ni Almario? Kumunoy ba ito? O conventional. Kumunoy o conventional. Titignan natin ito guys. Ngayon guys, titignan natin yung pabalat ng libro ni Ricky Lee. Makikita naman natin na pink siya. Parang puro babae yata yung lalaman niya. Puro babae. Ano sa tingin mo, Ate Kim? Parang puro babae? Or, let's see mamaya. Una, Ate Kim, ang makikita dito. Siguro kung mapapansin natin, pag open pala ng book, may nakikita tayo. Mas matinding nakakaalala ang puso kaysa sa utak. Tingnan natin kung makukolekta dito sa mga storya na narito yung sinabi dito ni Ginoong Ricky Lee. Ayan, para kay B. Then, sa kasunod naman, meron na siyang, ayan na, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na kwento. Ang dami naman niya. Ang dami niya. Saka, iba't ibang babae ang bida kada kabanata. Hindi lang siya nakapokus sa isang babae. At kung napapansin nyo guys, meron pa siyang quote dito. Ang nakalagay, may kota ang pag-ibig sa bawat limang umiibig, ay isa lamang ang magiging maligaya. Ikaw, kasama ka ba sa kota? Pero kung mapapansin nyo, merong naka-highlight na letter dito. Yung M, yung A, yung L, yung A, and yung S. And nakabuo siya ng salitang malas. Ala, di ko napansin yan. Kasi kung i-shake natin siya guys, Sinashake ko siya, tapos buo ako ng word na malas. Naka-highlight yung salitang malas. So, titignan natin kung ano nga ba ibig sabihin ng salitang malas sa isang libro na to. Ayan, may kita rin dito tayong heart, pero broken heart. Broken yung heart niya. Parang masakit to sa atin Ngayon, pasukin na natin to kasi hindi na ako makapaganda Ate Kim eh. Ako rin. Pasukin natin to. Tingnan natin kung ilang sabang kabanata ang meron dito sa libro na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kabanata. Una rito ay Rin ang unang kwento. Pangalawa si Sandra ang film kwento. Eric naman ang ikatlong kwento. Esther ang ika-4 na kwento. Bessie ang ika-5 kwento. At ang totoong kwento sa totoong kwento. Paano gusto ko na itong pasukin? Si
si Irene ang unang kwento. Kasi nung binabasa ko to, na-amaze talaga ako sa kanya. Yes, Ano ba Kim? Yung binasa ko to, si Irene pala, meron siyang isang photographic memory. Pero times 10 ko ba? What? Pero mo si Irene, kahit gano'n siya katalino, kahit gano'n siya ka-talented na ganito, mahal siya sa pag-ibig. Oh, ayun lang yung masakit. Kasi biruin mo, meron kasi siyang nakilala ng isang lalaki. Hindi ko nga lang. Si Jordan! Si Jordan kasi, ay siya, nakilala siya ni Irene sa isang simbahan. Kasi kinupkup siya ng isang pare dito. Kasi siya, para siyang pamilya, si Jordan. Actually, meron siyang pamilya, pero yung mga pamilya niya kasi NPA sila. Tapos, ayun, nakilala siya ni Irene, nakita siya, tapos syempre, nagkakaroon siya dito. Nagkakaroon siya dito kasi every time na magdidilig si Jordan ng mga halaman, doon nakita siya ni Irene sa simbahan. Tapos yun, sinusundan niya to Sinusundan niya siya sinusundan niya si Jordan. Kasi nga, syempre, crush niya. Tapos yun, nagpapansin siya, kinausap niya si Jordan. Sabi niya, magbigay daw si Jordan ng word na 20 words. Tapos yun, si Jordan naman nagbigay siya ng 20 words. Tapos, well, ayun, nabigas niya lahat yun. Tapos, syempre, si Jordan, amaze, ganyan, so nag-usap na sila. Pero one time, ano ba? Meron nakaaway si Jordan dito. Mataas na tao eh. Anak ng mayor. Ayan, sakto lang Yes, anak ng mayor. Tapos, yung anak ng mayor na to, nagkaalitan sila ni Jordan. Siyempre, si Jordan iniinsulto siya ng anak ng mayor kasi nga, yung nanay niya, ganito, yung tatay niya, ganito, NPA nga raw. So, wala. Nakainis. Binugbog niya yung anak ng mayor. Ito, nalaman ng nanay ng bata. Ano ba? Binugbog ng bodyguard. Hello, wag naman si Jordan. Wala talaga si Jordan pumasok. Binugbog siya ng bodyguard. Tapos, nung time na yun, ayun, si Irene, wala siyang magawa, nakatingin na siya kay Jordan. Pero gusto niya talaga gusto niyang lapitan, tsaka ano yung mga bodyguard din yun. Tapos, nung time na yun, ang daming sugat ni Jacob, meron siyang, ni Jordan, meron siyang sugat sa leeg. Meron siyang sugat sa leeg mo. Tapos, one time, gustong mag-sorry nung asawa ng mayor na yun, si Jordan sa kanya. Tapos, ang pangit lang kasi, sobrang minamaliit na si Jordan dito. To the point na, dinuraan pa niya si Jordan. That's nice. Dinuraan pa niya si Jordan. Tapos yun, nung time na yun, may mga nag-rally yun. Meron nakita si Jordan cheap na relo. Binigay niya to kay Irene. Tapos nangako siya. Oh my gosh, nangako siya. Totoo. Kasi si Irene, dito kilig na kilig siya. Nangako kasi siya na paglaki daw ni Irene, papakasalan niya si Irene. Nangako rin. Pero after nun nawala siya. Bakit? Nawala siya. Kasi nga, gusto niyang umalis sa San Ildefonso. Gusto niya kasi umalis kasi nga, walang may gusto sa kanya doon. Ayaw sa magulang niya, ayaw sa kanya. Pinalasin siya ng mayor, pati yung asawa niya. Kasi nga raw, yun sa nangyari yun. Parang natapakan daw kasi yung pagkatao nila. Kailangan nagugulahan ako. Paano yung story nila ni Irene? Ayun nga! Si Irene, ano kawawa, umiiyak. Lagi gabi-gabi kaya. Basta sakit niya, tapos one time, nagkita sila. Hindi sila, yung story nila? Hindi natuloy. Bakit? Kasi, ano siya, tinanggi siya ni Jordan. Ano? Alam mo yung, nagkita kayo, tapos, syempre, pinaalala mo kay Jordan na may ganito kayo, na may nakaraan kayo, binigit na nangako ka sa kanya, napapakasalan mo siya. Pero in the end, tinanggi ka niya na hindi ka nakita. Paano yun? Parang gala lang na. Pero kasi nag-guess ko yung sama ko si Jordan na hindi. Kasi nga, meron siyang mapait na alaala dun sa sa lugar na yun. So lahat siguro, pati si Irene, kinalimutan na. Ang ikalawang kwento naman natin natin, si Sandra. Si Sandra, ang ikalawang kwento. Dito, titin, medyo medyo nung nabasa ko, medyo dark. Kasi, biruin mo, magkapatid yung love team nila. Bawal yan. Oo nga, bawal, pero nagawa nila. Bayan. Ito kasi yung nangyari dyan. Sa bahay kasi nila, mayroong isang bodega. Every time utusan sila ng magulang nila, ganyan. Si Sandra dito, parang wala siyang nagugustuhang tao. I mean, wala siyang nagugustuhang lalaki kahit na marami siyang maliligaw, gano'n. Wala talaga siya. Parang ano tawag doon? Kapag wala kang nagugustuhang lalaki. Not siyang asexual. Ayun, asexual. Kasi, biruin mo sa buhay mo, wala kang nagugustuhang lalaki. Pero, meron palang hidden. Ayun pala yung atake ni girl. Kaya ayaw niya pala sa mga maliligaw niya. Kasi nga, feeling ko lang kasi nga, may gusto siya sa kanya. Yung sa kapatid niya, si Lupe. Paano to si Lupe? Kaya ayun na, kasi yung time na yun, nag-message sila, inutusan sila ng mama nila. Tapos, may kinuha silang jacket sa bodega. Yung time na kinuha nila yun, nabitawan niya, tapos nagkahawak sila ng Oh kamay. my gosh. Ay, naku, parang nagkaroon sila ng kuryente sa isa't isa. Hindi siya nakakatigil. Yung ano yun, yung pag nandun yung crush mo, pag nahawakan mo, parang, yung kilig mo gano'n. Pero nung pinasa ko ito, tinandidil ako. Same. Kasi, ikaw ba naman, magkapatid kayo, nagkakagusto ka sa kanila. At the point na, meron pang nangyayari sa kanila. Oh my God. Nag-kiss sila, nag-ano sila, gano'n. Nung time na nung time na nag-kiss sila, parang lumayo si Lupe, lumayo siya. Tapos, nung isip ni Sandra na, ay, bakit lumayo si Lupe, ganyan. Tapos, isip niya na, what if sagutin ko yung isa ka maniligaw? Ganun. Tapos, siguro gusto nang ingitin si Lupe, ganun. Tapos yun, sila parang nasa family gathering, ganun. Tapos, nung nakita ni Lupe yun, hihila na si Sandra. Hihila na. Nag-kiss sila, bukod sa kiss, may nangyari pa sa kanila. Oh my God. Nung kalaunan nun, pero naging close sila, ganun. Tapos, nakatikim. Nahuli sila ng magulang. Nakahiga, tapos magkayakap. Matutingan sila. Yun, syempre, as a magulang, parang magtataka ka na, bakit ganito ka-close yung mga anak ko? Ganun, may mali. Parang may mali na, ganun. Tapos yung binugbog ng tatay nila, si Lupe. Kasi nga, hindi siya maganda sa paningin. Hindi siya maganda na sobrang close kayo. Tapos ganun pa. Tapos yun, nung time na yun, after nabugbog
bugbugin, ay umalis si Lupe. Umalis siya. Pakalayo-layo. Ay, pakalayo-layo siya. Siyempre, ito, di na mahanap, matagal na wala. Meron nakilala si Sandra na isang writer. Siyempre, nakausap sila, ganyan-ganyan. Tapos, nakwento niya nga yung kuya niya. Gusto na ipahanap yung kuya niya. Tapos, nahanap nila yung kuya niya. Nahanap nila yung writer. Tapos, nung time na yun, buntis pala siya. Oh my gosh, sino ka man yan? Buntis siya. Tapos, yung anak nila, yung anak ni Sandra, special child. Bagay. Kasi di ba, biruin mo yun, yung kuya mo may nangyari sa inyo. Tapos, yung anak mo naging special child. Siyempre, base lang sa pag-aralan natin dati. Kapag same genes ang isang tao, tapos meron silang nangyari sa kanila, parang ang defect nun, sa magiging anak nila. So, yung naging anak ni Irene, ay ni Sandra, special child. Ayun, Special nakakalungkot child. So, naman. it means, anak nilang dalawa din. Kasi hindi rin naman siya nagka-boyfriend after yun. Wala lang sinabi yun. So yun, nung time na yun nahanap niya si Lupe. Tapos nag-stay sila sa isang hotel. Tapos naisip nilang dalawa na, what if magpakalayo-layo na ng tayo dito? Yung walang nakakilala sa atin, ganyan. Buti na lang, nawala ulit si Lupe. Buti na lang, hindi natuloy yung Hindi sila nagkatuluyan. Pero meron nakatuluyan si Sandra. Meron siya nakatuluyan, nakilala niya dito si Mario. Ngayon naman, tutuhayin naman natin ang ikatlong kwento na ang bida ay si Erika. So dito natin malalaman kung love story ba yung kwento nila, kung ito na yun. So yung kwento dito ni Erika. So yung si Erika ay nanggaling siya sa lugar na hindi naniniwala sa pag-ibig. Kaya mo ba yun? Dito ba yan? Ang sa lugar nila ay Maljaga. Maljaga? Lahat ng tao dito sa mundo natin, hindi nila alam kung nasaan ba yung Maljaga. Sabi nila, kung mukha ng globe, paikutin mo yung globe at ituro mo lang andun yung Maljaga. Ganun daw ang Maljaga. Ano yung tsura ng Maljaga? Hindi na, walang nakakaalam. Ay, sino na lang wala nakakaalam. Kasi ito ang kakalaman. Pero walang nakakaalam. Si Erika, doon siya nanggaling. Lahat ng tao doon, parang asexual na. Asexual. Wala naman ano, wala silang niwas pag-ibig. Yes, tama ka. Wala silang gusto. Eh, paano sila yun? Eh, di ang gulo-gulo nila doon. Walang Peace, ganun. Lahat sila atang nakakaaway doon. Hindi kasi natin alam yun. So, ito na yung kwento nila. Okay. Lahat ng tao hindi ba naniniwas pag-ibig. Pero may isang matanda doon na babae. Na gusto niya, hoping sa love. So, na malaman yung concept ng love. Ang ginawa naman ng babae, research siya. Pumunta siya sa ilog. Yung ilog na yun, tagos sa mundo ng mga tao. Ganon. Parang siya enchanted. Yes, of course. Then, bumalik ulit yung matandang babae. Sa Maljaga? Oo. Umiiyak. Pero, may binabanggit siyang salita. Salitang iyon, ay hindi pa naririnig ng Maljaga. Ang salita, I love you. Di mo alam yun. I love, sinabi nito sa Maljaga, I love you. Na hindi niniwala sa pag-ibig. Oo. Yung matandang yun, sumikat dahil Hindi sa sinabi niya. Dahil lang sinabi niya. So ito, si Erika, na-curious sa matanda kung bakit niya nasabi, love you. Pero ano yung I love you? Hindi. Okay, na-curious siya, ano yung word na yun? And na-curious siya sa concept niya ng love. So, yung kanya, kinuha niya yung sa babae. Pumunta siya sa may ilog at pumunta sa mundo ng mga tao. Wow. At doon niya nakilala si Mrs. Bailon. Kasi basang-basa si Erika nun eh. At nakilala niya si Mrs. Bailon. So ito si Mrs. Bailon, sobrang bait niya. Si Mrs. Bailon ay namatay yung asawa niya. Ang ginawa ni Mrs. Bailon ay dinala sa bahay nila si Erika. Di ba parang buhay stranger si Erika, pero kasi kumaan yung loob ni Mrs. Bailon eh. Ayun, pinatuloy niya si Erika. Ito si Mrs. Bailon, ito na. May anak siya. Babae? Lalaki! Pangalan ay si Jake. Yes. At nakikinig ba tayo? Ang pogi ng ano? Ang Jordan lang. Yan. Nakilala ni eto, si Jake. So, si Jake, hindi siya typical na tipo ng mga babae. Alam niyo bakit? Playboy si Jake. Ay! Di ba? Tayo dyan. Alam mo, ito sila kayo tropa ni Jake. Nag-iisang taon tapos magkakatabi. Nagpupustahan gabi-gabi. Na kailangan kada isang gabi, may madadala sila mga oo. Di ba? Sobrang playboy. Then, Then, si Erika, alam niya kasi ganun si Jake. So, hindi siya nagpa-fall doon. Pero, nung nag-bonding sila ni Jake, nag-fall na si Jake sa kanya. Yung genuine love. ang isang playboy, yung love. Tama. Pero si Erika, hindi niya nararamdaman. Yung love. Yung love. Wala pa siya nararamdaman ng love kay Jake. Ito, ano na tayo, fast forward. Forward na? Ngayon, si Mrs. Bailon, parang bumait kasi si Jake doon. Okay, tumimo-timo si Jake dahil kay Erika. Si Mrs. Bailon, nakiusap kay Erika. Na? Gusto niya maging anak si Erika, pero magiging asawa ni Jake. Gusto niya maging si Erika, pero may pakasal si Jake. Tama. Ay, nag-propose si Mrs. Bailon at si Jake na mag-propose kay Erika. So, ito naman si Jake, syempre love na love niya na si Erika. Pumayag siya mag-propose kay Erika. Then, nag-propose si Jake kay Erika. Alam mo kung ano nakakakilig? Hindi pumayag sa Erika. So, parang hindi pa na siya pala. Pero hindi mo ba yun si Jake? Hindi na, matingin na Nakatingin na siya. Sagot ni Erika sa proposal ni Jake. No. I'm sorry. No. Tama. So, kita ko na lang sa kanila. So, si Erika, namakbo na palayo ng palayo. Hindi na siya nagpakaramdam ng isang buong taon. So, then, after that, pangarap kasi ni Erika maging TV reporter. So, sa loob na isang taon na yun, nagkaroon siya ng station, sa TV station yung What's Your Love, parang ganun yung ano. And then, isang araw na nakita niya si Mrs. Bailon. Si Erika. Oo, ni Erika. And then, tinanong ni Erika, kamusta pa si Jake? Parang kinikilig na naman ako, bumalik, intention ko bumalik ulit. Kinikilig ulit ako. Next, pero hindi na siya si Mrs. Bailon. Umikbi lang siya. Parang sa bad side, no? Pumunta si Erika sa si Mrs. Bailon sa bahay nila. Pero, tapos, sinabi mo na ni Mrs. Bailon, who's here? Tapos, nandun si Jake nakaupo sa gilid, walang umik. Tapos, lumapit si Erika. Paano nangyari kay Jake?
Nagkwento na si Mrs. Violet. Sa loob daw ng isang buong taon, hinanap ni Jake si Erica. Nagiging nasa pang-apat na kwento Sabi naman love story. Let's see kung ano na talaga to. Love story nga. Kasi nakakami. Parang masakit siya. Ito, si Esther, ika-apat na kwento na tayo. Lapit na tayo. Si Esther naman natin nung bata siya, kasi meron siyang tito, meron siyang uncle. Sabi ng uncle niya dito, kung gusto mo makita yung true love mo, umakit ka sa bubong, nang bilog ang buwan, tapos kumuha ka ng salamin. Yung salamin na yun, itutok mo sa buwan, makikita mo yung true love mo. Yung time na yun, syempre, bata pa siya. Ginawa niya yun, pero wala siyang nakita. So it means, wala pa siyang true love mo. Pero itong si Esther, kinasal siya. Alam mo kung ilang taon? Ilang taon? 20 years old. Parang kayo natin, 20 years old. So, ang bata niya, no? Pero yung asawa niya, OFW. OFW sa ibang bansa. Wala nang OFW nga eh. Tapos yun, syempre yung asawa niya, minsan na lang umuwi. Tapos, ang kabilig-bilinan ng nanay na ni Esther, mag-aalis si Sarah sa pudent niya. Si Sarah, then yung patulong-patulong na sa bahay. Tapos yun, OFW nga yung asawa niya, minsan na lang umuwi. Then yun, si Sarah, tapos yung mga anak niya lang yung kasama niya. Alam ba kung ilang anak nila? 5 na. Alam ba, every time na uuwi si Lucio kasi pangalan ng asawa niya. Nagkakaanak sila, inaanakan siya. So, every year umuwi siya, yun, nagkakaanak din sila. Tapos yun, nung time na yun, one time, meron siyang narinig na kaliskos. Kaliskos yung pumunta. Meron siyang, tapos itong si Esther, lumabas siya, tinignan niya. Kasi, naalala niya yung kwento ng uncle niya na, bilog yung buwan, tapos, umakit ka sa bubong, tapos tinanong mo yung salamin, tapos titingin ka sa bubong, may kita mo yung tulad mo. Guess who? Kung sino yung nakita niya? Sa bubong nakita niya si Sarah. Ay, si Sarah yung true love niya. For her! Kasi nga, iniisip niya na totoo yung sinasabi ng tito niya. Alam mo yun, yung time na yun, parang, yung tingin niyo na kay Sarah, every time na makikita na si Sarah, na naglilinis, nag-garden, nag-aayos, with love na. May pagmamahal na. With love na. Tapos yung time na yun, parang, nagkaka-feelings na siya. Tapos one time, nakita niya yung ID ni Sarah, ID ni Sarah. Ginawa niya doon. Pinaserox niya. Saan? Tinabi niya sa cabinet. Ay, in love In love siya. Kasi alam mo yun, ako nga sa ID, nilalagay sa ID. Tapos sa ID siya, hindi sa cabinet na pinulit niya pa. Wow, kasi niya. Dahil ito na yung masakit na part. Kasi di ba syempre may asawa si Esther. Tumawag yung agency ng asawa niya. Nabunggo yung asawa niya. Ayun, dead ball. Siguro baka yun na yung parang matuloy nila sa yung love story nila. Pero para sa akin yung match. Alam mo, tignan natin. Kasi yun, na dead ball na yung asawa niya. Ito naman si Sarah, nakita niyang inaayos ni Esther yung gamit ng asawa niya. Syempre, habang umiiyak. Syempre ito, ikaw, ilang taon mo yung nakasama mo sa akin, ikaw mapapamahal ka mo. Kasi nga naman, si Sarah. Yung umiyak siya, syempre, kinomfort ni Sarah si Esther, ganyan. Pero, alam mo ba nangyari? Pinangyari sa kanila. Eh, di pa may gusto na rin sa pala. Girls love. Kasi, ikaw, di ba, kasi alam ako, nabigyan ng jowa ko. Tapos, kinomfort ako ng best friend ko. Tapos, may nangyari sa kanila. Yung conflict ko tawagin natin. May nangyari sa kanila. Nangyari sa kanila. So, after noon, nung nangyari sa kanila, lumayo si Sarah. Hindi na napakita. Yeah, lumayo si Sarah. Tapos, itong si Esther, meron siyang anak. Meron siyang anak na baling. Bakla. Kasi ng kanya. Alam mo name? AJ. May siya anak yun. Alam siya. Yeah, meron siyang, si AJ, alam niya yung namamagitan kay Esther tsaka kay Sarah. Alam niya, kasi nakita niya yung ID eh, na nakatabi sa kanya. Then ito si AJ, nag-plan siya na magkita si Sarah tsaka si Esther. Ano, baka matuloy na yung story Yeah, nila. tapos, ito nakita sila. Kita sila, maghapon sila ng usap, ganyan, nagkwentuhan, nagkamustahan. Pero, syempre, uwi na si Esther tsaka si AJ. Tapos, yung umiyak si Esther, nakita ni Sarah sa isang kwarto na umiyak si Esther. Pumasok siya. Kinomfort niya ulit. Paano nakasunod yan? May nangyari ulit. Sabi niya Conflict ba? ulit. So yun, Ako. parang, ang tagal hindi nakita, tapos nakita kayo, may nangyari. Tapos yun, nag-decide sila na every Friday, magkikita silang dalawa. Kasi siya, ituloy talaga love story. Kaso, ang dahilan nila, kaya every Friday sila magkikita. Ano raw, parang, yung parang may tatahiin, ganun kapag nagmukhabagaan sila, or may mananahi, ganun, mananahi sila. Ang hindi nila alam ni Pio. Ano yan? Alam ni Pio yung nakakagita sa kanilang dalawa. Kaya si Pio, syempre, as matanda na, as sobrang payat, nag-take siya ng mga herbals, ng mga healthy foods, ng mga ganun, para iniisip niya na tumagal yung buhay niya at hindi mabagi yung pagmamahalin ni Sarah at Esther. Kasi syempre siya yung asawa. Dapat siya yung siya magmamahal. Hindi naging hadlang pala. Parang naging hadlang siya na sa pagmamahalin nila dalawa. Tingnan natin, dako na tayo sa Pakinggan nito. Pang 5 na ata. Lima na. Pero sa tingin mo, love story na happy end. Sana love story na siya. Kasi hinilan na ako eh. Pero bago natin simulan ng kwento, buksan mo sa nilalaman. Kaya, tingnan mo yan. Ano napapansin mo na? Wala akong napapansin na kahit ano. Bessie, ang kalimang kwento. Tugma ay konektado siya. Pero kung napapansin mo, yung pangalan ng 5 babae na. Basahin mo. Alain, Sandra, Erica, Esther, Bessie. Ayaw niya ba? Bessie, parang na siya somehow konektado sa gay. Hindi. Oh? Bessie yung pangalan ng 5 kwento na. Go. Pero kung i-spell natin yung pangalan ng mga babae, letter D, Bessie, letter E, Esther, letter S, Sandra, letter I, Irene, letter E, Erica. Nakabuo tayo ng pangalan. Bessie. Diba? Di mo alam
alam mo pa isang plot twist. Alam mo pa yung isang plot twist? Yung writer na nakilala ni Sandra. Yung writer na nakilala ni Sandra, yung hinahanap niya si Lupe. Ayan. Ang naging katambalan din ni Bessie. Oh! Marami pa tayong revelation na i-reveal si mamaya. So, yung pangalan ng writer ay si Lucas. So, ginawa ni Lucas ang... sige, mamaya na natin kwento. So, si Bessie at si Lucas. So, yung kwento ni Bessie at Lucas, medyo masalimuot to. Si Bessie at si Lucas, nagkakilala sila sa environmental group. So, parang more on volunteer service. Yes. Tapos, si Lucas, isa siyang magaling na writer. So, nakilala siya ni Bessie. Medyo interested si Bessie, gano'n. Baka siguro pogi din kasi si Lucas. Hindi rin mga Oo. And then, kinausap ni Bessie si Lucas. Medyo fast forward ko lang. Kinausap ni Bessie si Lucas kung pwede siya maging bodyguard ni Bessie. So, mayaman si Bessie. Mayaman si Bessie. Okay. At, wait lang. Alam ko yung trivia ba niya? Sa kwento ni Esther, yung mama ni AJ, si AJ at si Bessie ay magkaibigan. May part si Bessie doon sa kwento nila Esther, kaso hindi na natin masyado napahapyawan yung kwento ni Bessie doon. So si Bessie kasi medyo bad girl kasi siya. Hindi ko alam yung tamang term, pero parang walpalera siya. Kaya parang ayaw ni Esther doon. Parang ayaw ni Esther kay Bessie. Maging kaibigan siya ni AJ. Ayan, so balik tayo sa kwento. Next, naging bodyguard ni Bessie si Lucas. Then si Bessie kasi, magaling siya umacting. Ayan, umacting. So, ang ginagawa minsan ni Bessie, lahat na yung sulat ni Lucas, ina-acting niya. Ina-acting niya. And then, tapos, isang beses, nakiusap si Bessie na gumawa siya ng sariling libro. And then, isang araw, parang nagkakamabuti lang yung dalawa. Si Bessie at si Lucas. Nagkakamabuti na gumagalit sila sa beach at may nangyari sa kanila sa beach. And then, after that, may nakilala si Bessie na taga-Lasal, si Briggs. Anak siya ng isang colonel. Si Briggs? Ay, Briggs. Yes. Si Briggs, lagi siya pupunta dun sa bahay na Bessie. Para lang, at si Bessie pala, marami siya nakaka-sex. Okay. Parang siya And then, si Briggs, pupunta siya sa bahay nila. So, isang araw, si Briggs, natural na talaga kay Bessie na magaling siyang acting. So, pumunta si Briggs sa bahay nila, Bessie, sa Paris. Nandun si AJ, syempre nag-aan pa siya ng computer kasi gumagawa siya ng libro para kay Bessie. And then, si Briggs, parang, sabi kasi ni Bessie na, parang si Bessie kasi diba, parang wala siya, pinainom niya ng ecstasy si Briggs. And then si Briggs, bigla siya nag-collapse. And then, sabi ni Lucas, tumawag sila ng police, hindi na pwede kasi illegal na gamot doon kasi tatawag mo, paano magiging kay Bessie, diba? Makukulong siya. So, ang ginawa ni Bessie, tinago niya si Briggs sa closet. Tapos, maya-maya, tumating yung dalawang kaibigan ni Briggs. Hindi ko alam nakalimutan ko yung pangalan, pero tumating. Hinanap nila si Briggs. So, syempre, si Bessie kinakabahan, si Lucas din kinakabahan, kasi nandun si Lucas yung nangyari yun. And then, ang ginawa ni Bessie, tinago niya si Lucas. Katabi yung bangkay ni Briggs. Patay si Briggs? Oo. Pero mayaman siya. Medyo horror to eh. Kumintan si Briggs kay Lucas. Nandun sila sa closet. Tumanon siya. And then, where siya? Prank lang ni Bessie. Kasi ba't yung umaking si Bessie? Prank lang nila yun. And then sabi si Lucas kasi pinrank ka niya. So nagalit si Lucas kay Bessie. Tinras ka lahat ng bote ng beer kay Bessie. And then ito si Briggs. Medyo ano siya, kasi syempre anak ka ng colonel. Medyo supol brand ka. Tawagin nila kay Briggs. Binugbog niya si Lucas. To the point na, alam mo parang nangyari kay Jordan. Kay Jordan. Gano'n siya yung kila mo. Hanggang sa, nawala na siya makita bird na yung nakikita niya. So, nagalit si Briggs kay Lucas. Binugbog kasama yung dalawang kaibigan, binugbog niya si Lucas. Wala naman dahilan. And then, after na nun, iniiyak na nila si Lucas. Kawawa siya. And then, after nun, nangyari. Alam ni Bessie. Nandun si Bessie na lolo ko. Wala siyang ginawa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero kasi nagmabutihan na sila. Wala si Bessie. And then, kinaumagahan. Nakita ni Bessie na maraming pasa, maraming tubo si Lucas. Ginagamot niya si Lucas, pero tinulak pala yung ni Bessie. Tinulak si Bessie at lumabas ng mga. Basta yan, nalaman na natin kung parang kanino nga. Sino naman si B? Parang kay B yung title. Diba? Nung una, naging si Lucas ba yung title na ito, diba? So, ito naman, paano naman natin pupuntahan naman natin yung totoong kwento. Yan. Yung totoong kwento sa totoong kwento. Ganyan. So, alam natin na si Lucas yung right. Tingnan na. Diba si Lucas, ito sunod siya ng libro para kay Bessie. Pero, may mali tayo sa kwento kanina. Di pa pala nagkita si Bessie sa kasi Lucas doon. Hindi ko nakikita doon. Hindi pa lang pala sila magkikita. Kasi dito kasi, napagtanto ko kasi, ito pala yung time pa pala na nagdadalawang isip pa si Lucas na ibigay itong libro para kay Bessie. Yun yung plano kanina na may para election. Dito pa lang sila magkikita doon. Kasi nagdadalawang isip si Lucas na ibigay ito kay Bessie. Alam mo nangyari? Then, lahat ng characters mula chapter 1, nagpakita sa kanila. Nagpakita kay Lucas. Si Irene, si Jordan, si Esther, si Sarah, lahat. Lahat sila may hinanain kay Lucas. Di mo kung bakit? Galit na galit sila kay Lucas. Kasi paano na din ang kwento nila, hindi nagkakatuluyan. Sabi ni Irene,
Lucas, bakit ganun mo ginawa? Bakit ganun ang ginawa mo kay Jordan? Hindi mo ko pinaalala kay Jordan. Gumagano si Irene, kay Esther naman. Bakit ganun ginawa mo kay Pio? Bakit pinagano'n mo? Parang nagalit sila kay Lucas kasi bakit ganun ginawa ni Lucas? Negative! Negative yung ginawa kay Lucas. Pero ano ba ito? Ang totoo dyan, ano ba ito? Ano ba ito? Isiwalat mo na. Ang totoo dyan, ginawa lang talaga ito ni Lucas. Kasi nga, di ba gusto lang naman ni Bessie umaking? Ganun na lang ginawa to. Gusto lang naman, ito sabi ni dito ni Lucas. Wait, nakanapin ko lang saglit. Ha? Ginawa lang talaga ito ni Lucas. Kasi nga, ano ba si Bessie? Mahal na mahal niya si Bessie. So, yung sinabi ni Bessie na gawan mo ko ng libro, ganyan. Oo. Kasi, tapos ginawa ng negative yung buhay ng mga character dyan. Mula kay Irene, kay Jordan, kay Esther, kay Sarah. Tapos, nakakainis si Lucas. Kasi Sabi ko na siya. ang nangyari, di ba, lahat sila nagsabi ng, ng mga negative, bakit ganun ang nila. Ang sabi nila, i-revise nila ang story nila. I-revise nila. Gusto nila i-revise. Gawin maganda. Yung kalalabasan ng story. Pero si Esther, ayaw na ipa-revise yung kanya. Okay na daw siya sa ganung sense. Okay na. Pero ang dami pa rin. Problem. Ang dami pa rin gustong magpapalit yung story nila. And then, eto na nga. Di ba, nagdadalawang isip si Lucas na ibigay. Kay ano? And then, nakita ko yun nga, nakita sila sa election. Binigay niya na ito kay Bessie. And then, alam mo kung ano nagasan nila. Ano nangyari? Hindi pa rin sila nagkatuluyan. Di ba rin sila nagkatuluyan? Alam ang nangyari. At alam mo ba kung ano mas masakit? Wala nagkatuluyan kaya kay Irene. Hindi pinakit sa libro. Siguro, may babanggitin siya sequel nito. Meron siyang book Kaya, ganda ko naman tayo sa uri ng Katha. Alam niyo guys, naisip ko dito sa uri ng Katha. Pwede siyang pampanitikan at pwede rin siyang panlimbag or ano yung tawag din natin, Kim? Commercial. Yan, commercial. Yung ano siya, yung pareho, pampanitikan siya, market, yun, market fiction. Kasi, biruin mo, nakabuo siya ng libro at maraming nag-avail nito. Maraming isang pampanitikan, marami tayong nakuha na aral, which is ito yung pinapaliwatig niya ng pampanitikan. Yung uri ng Katha na yun. Diba nga, sinabi natin na both tong uri pampanitikan na market function kasi inaabot nito yung nakararami. Ginawa ito para malaman na lahat. Tungkol sa libro. Suriin natin yung mga elemento ng nobela dito. Yung mga tauhan, tagpuan. So, sa mga tauhan, di ba, iba't ibang kabanata, maraming katauhan. Simula kay Irene, Esther, Sarah, kay Esther, kay Bessie, kay Lucas, kay Jordan, marami silang pinoportray na iba't ibang katauhan. Merong negative, merong positive, at merong kawawa, meron naman nagmamatter, nagdodominant. So, maraming masyadong malawak yung ginagampanan ng mga characters natin dito, which is nakikita naman natin, naikwento naman natin kanina. Next, sa tagpuan. Kasi nagulat ako dito sa tagpuan, magmula sa San Ildefonso, bumalik sa San Ildefonso, kasi nga, connected siya sa isa't isa. I mean, simula sa chapter 1 hanggang last chapter, bumalik si Lucas pala, taga San Ildefonso pala siya. So, bumalik siya doon, ganyan. Ang daming plot twist na nangyari when it comes sa kwento na ito. Next, natin Kim, ano naman dyan? Banghay, pagkakasunod. Hindi ko alam mo tao, pero kasi minsan may papataas, biglang bababa, and biglang tataas. Yes. Iba't ibang yung naranasan. Ayun nga, sa nobela naman kasi talaga, mahaba siya. Meron siyang plot, tataas, bababa, plot, tataas, which is, nakita natin siya kanina kasi mula kay Irene, tsaka kay Jordan, tapos bumaba siya na sila. Tapos, tumaas na naman kasi, tawag dito, magkapatid, nagkatuluyan, tapos bumaba, tataas na naman kasi ganyan. Parang ang thrill lang, mathrill lang siya kasi, nagbibigay siya sa atin ng lugod. Parang na-excite tayo every time na ay, ito na ako, parang nasa kabanata na ako. Parang hindi mo na siya titigilan pag nasimulan mo na siya. Next naman, yung pananaw. Anong form ba ito? Parang first POV siya. Kasi parang kwento ng isang tao. Parang sarili kong kwento yung kinukwento. Kinukwento. Pwede rin siyang pang third POV kasi si Lucas,
kinuwento niya yung kwento ni Irene. So, yung kwento ni Sandra, di ba, hinahanap niya si Sandra? Oo, yun. Parang yung kwento ni Sandra, hinahanap niya yung Sunod naman yung tema. Ano ba yung tema nito, Ate Ana? Tema nito, syempre, litaw na litaw dito, pag-ibig. Diba? Pero, yung pag-ibig natin dito, masalimuot. Masalimuot yung pag-ibig dito. Tapos, yung last naman, yung, ano ba yung damdamin na naramdaman mo dito? Actually, ang nag-matter talaga sa akin dito, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi lahat ng mga nabanggit sa sa nobelang to, parang umasa ako na merong isa, kahit isang magkakatuluyan, na meron akong parang magbibigay sa akin ng motivation, gano'n. Pero hindi, parang gusto ko siyang palitan na ewan, kasi ayoko ng ganong ending, gusto ko siyang palitan, gano'n. Parang, ayoko nan, stop the learning, stop the akda, gano'n. Basta, nung nabasa ko to, halo-halo emosyon, merong pagkainis, iinis ako sa mga character, especially sa dalawang magkapatid na nag-anak pa. Tapos, nainis din ako kay Bessie. Kasi nga, anong ginawa mo kay Lucas? Tapos, nainis naman ako kay Jordan. Kasi ginawa mo kawawa sa Iris. Alam mo yun, parang, ang daming emosyon na namutawi. Pero, ang powerful talaga ng love mo. Kasi, lahat gagawin mo, lahat kaya mong gawin, maano mo lang, matamo mo lang yun. Pero at the end of the day, kulang pa rin talaga kasi hindi mo siya nakuha. So, same lang tayo, marami rin ako naramdaman. Minsan may masaya kasi meron talaga naman nakakakilig, di ba? Yeah. Meron din nakakainis na, lalo-lalo na yung nakakainis yung Cassandra, yung sobrang nakakainis. Meron din nakakakilig, lalo na yung nagbabanding pa si James na kasi Erica, di ba? Nakakakilig siya, di ba? Kaya yun eh. Oo nga, yun na kala ko lalo-lalo na umasa ako kay Bessie sa akin. Ay, Lucas, Akala ko nagkakatuluyan na, di ba? Tapos bilang bumababa, di ba? Ayan. Alam mo, Tikim, kasi di ba last time, kay Sir Gabumpang, nagano tayo, nag-lesson tayo ng mga teorya sa pagsusuri ng panic attack. What if gawin natin siya dito? Ayan. So, ano ba yung naisip mong teorya na maaaring pumasok dito? Actually, ako unang-una, sa queer. Ay, ulit ako nalito ang queer dito. Kasi diba, mula kay Esther tsaka kay Sarah. Kasi diba, when it comes to queer, ano ba yung queer attitude? Siguro yung queer, di ba? Ito na yung masasabi natin part ng LGBTQI plus society. Yun. So, mahaba pa yun eh. Kasi ayun. Yun, mahaba yun guys. Parang hindi na namin kilala. So, ayan, di ba? Yun yung queer. Because, makikita natin siya, lumitaw siya kay Esther at saka kay Esther tsaka kay Sarah. Kasi, nung time na yun nung isip ko yun, ay, sa love pala talaga, pwede siyang both girl and boy, both girl and girl, boy and boy, or gay and lesbian, or ganyan. Parang, kapag gusto niya talaga. Kasi dito yung queer, pinaglalaban natin yung gender natin, kung ano talaga tayo. So, si Esther tsaka si Sarah, pinaglaban nila, nagkita pa rin silang dalawa, even though may asawa si Sarah. Ay, tabawan, di ba? So, nalitaw na rin ako talaga. So, ano ba yun? Siguro ako sa akin, naisip ko rin na maaaring ipasok na teorya dito, deconstruct. Deconstruction. Kasi ito nakita ko na banggit ko nga kanya. Kasi ang dami kong gustong baguhin eh. Diba? Ayoko tayo. Alisin ko yan. Lalo na sa ending. Hindi lahat ng ending nun gusto kong i-opposite. Kasi unang-una, sa kay Irene, gusto ko silang magkatuluyan. Kasi si Jordan kasi talaga doon, pwede naman yung gawin na bumalik siya sa San Ildefonso, tapos balikan na si Irene, pero hindi niya ginawa. Pwede niya naman kalimutan yung lugar. Pero yung minahal niya. Yung minahal niya. Ano naman, gusto kong palitan yung kasada sa akin Lupe. Kasi di ba, siguro kung malalaman ng mga tao, parang ang pangit tignan. Yeah, totoo. Hindi ko sa yun na hindi nila dapat ginawa. Kasi parang hindi nagsasuffer si Sandra sa dulo, di ba? Tsaka, ang pangit lang nun kasi, di ba, magkapatid kayo. Bukod sa masama sa mata ng Diyos, masama rin sa mata ng batas. So, tayo doon. Gusto ko siyang palitan kasi, kasi marami namang maliligo si
si Sandra, marami siyang maliligaw, so kumuha siya doon. Then, ito naman si Lupe, siguro nung pogi siya, ganyan. Kumuha siya ng babae, wag sila. Oo, tama. Nagkaanak pa kasi. Oo, yun pa. Medyo nakakaawa yung bata kasi Oo nga. saka gusto ko rin palitan yung kay Erica at Jake. Siguro, kung ako kay Erica, gagawin kong tatanggapin yung proposal ni Jake. Parang hindi nagsisisi si Erica sa dulo na, ay, oo, na para na si Jake dahil sa kagawa ko. Siguro, kung ginawa niya, umuo na lang siya. Hindi magiging ganun si Jake. Tingnan mo, nababago niya nga si Jake. Diba? Kaso nung time na yun kasi, diba, nung nakita niya si Jake, grabe talaga pagmamahal ni Jake. Kaya sana, nung time na yun, nung na-realize na ni Erica na mahal na siya ni Jake, ayun naman yung unang-unang pinunta niya doon kung paano maranasan yung love, pero hindi niya pa rin ginawa, pero dapat ginawa niya yun. Kaya nga siya pumunta ng lugar ng mga tao kaya nga siya umalis ng Maljabe. Diba? So, ayan. Nabanggit na natin yung mga teorya na nakapaloob dito para Kitty. So, Ate Almira, masasabi mo ba kumunoy ito o conventional? Actually, para sa akin conventional siya. Pares tayo. Kasi, alam mo yun, kasi kapag nagbabasa tayo ng isang akda or malalaman natin siya kung maganda siya or hindi. Kapag, para sa akin, mabilis ko siyang mabasa. Isang basa ko pa lang naintindihan ko na siya, yung mga wordings niya, yung mga salita niya, very millennial, very makabago, napasok sa atin. Kasi ngayon, yung mga akda ngayon, maraming writer na umuusbo ngayon na inaangkla nila sa panahon ng mga kabataan ngayon. Which is, eto para kay Binirikini, nakapasok siya sa atin So, para sa akin, maganda siya. Tapos, tawag dito, tungkol pa sa pag-ibig. So, hinahin tayo dito. Kasi tayo mga bata, mga millennial, mahilig tayo sa love. So, interested tayo sa love talaga. So, para sa akin din, ito yung masasabi kong conventional talaga. So, kung mababasa natin yung technicalidad pa lang ng paggamit ng wika ni Rikini, sobrang, katulad ng sinabi mo kanina, mas naiintindihan nito ng mga millennials na nakakabasa nito. Kasi nagkakaroon siya dito ng code switching. Yeah, may mga code switching dito, guys. Sobrang ganda. Di ba, mas, patok na sa mga millennials nagko-code switching sila. So, mas nakaka-relate sila dito. At, mas nakaka-relate sila kasi nga, tulad sinabi mo, patungkol ito sa pag-ibig. So, Ate Almira, ano masasabi mo? Ano gagawin mo para mahikayan mo yung ibang nanonood natin na basahin ito? Guys, very maganda to. Kasi, kung kayo ay mahilig magbasa ng mga libro, must read to. Kasi, bukod sa sobrang galing ng author natin, ng manunulat natin ngayon, marami rin siyang hidden na message na makukuha natin. Sipatin mo lang yung libro, meron ka na makikita, tulad din na yung salitang malas, na connected pala siya sa mismong mga stories dito, which is, ayun yung mga nakakapukaw sa atin. Ayun yung mga gusto natin, di ba? Yung may mabasa ka lang na konting part, tapos makuha na yung attention mo. So, ayun talaga, must read talaga to, guys. Saka kung bigit pa kayo dito, may karugtong to. Kasi binanggit namin kanina, yung para sa lahat ng beer. Kung masyadong bitin kayo, walang nagkatuloy yan. Baka siguro, sa susunod na, sa sequel na ito, may magkatuluyan na. Malay nyo, next week, at ayun na yung magiging natin. Ayun na magiging vida sa vlog natin. Ayan na, Almira, natapos na ako siya yung libro! Ayan. Thank you, guys! Kung gusto nyo mag-avail ng libro na to, message nyo lang ako, Almira Estrellado, sa Facebook. At Kimberly Anselidino, sa Facebook din. Meron kami YouTube channel, ang V-Vlog. And i-upload namin to sa Sunday. Yay! At muli, ako si Vinnie Kim. Ako naman si Vinnie Almira. At magkita-kita tayo sa Vinnie Vlog next week. Bye!